Sino nga ba ang totoong Judas sa dahig dahil may mga nangyayaring kaguluhan doon sa ICC at etong si Pangulong Duterte ay nagsalita na at ayaw ng pakialamanan ni Attorney Harry Roque ang investigation mapatungkol sa kanya. Sino nga ba ang totoong Judas? Si Attorney Kaufman ba? Si Ma'am Hanilet nga ba? Si Attorney Roque nga ba? O ang mga vlogger na nandoon sa The Hague, Netherlands? Nako. Siguro naman may mga nakapanood na nga nung video ni Ma'am Hanilet at talagang tayo ay naawa din sa kanya dahil hindi siya pinapapasok doon sa facility ni Pangulong Duterte. No, at ito isa ring balita na etong si Kaufman ay parang di umano ay nabayaran daw ng mga anti-Duterte para guluhin ang kampo ng mga Duterte. At para hindi tuluyan makalabas si Pangulong Duterte. Hindi natin alam. So marami ho tayong papanoorin ng mga video para pagdugtong-dugtungin po kung ano ba talaga ang nangyayari diyan sa Netherlands. Dito nga may isang video rito, wait lang, hanapin lang natin, kung saan ay parang pinigilan na defense, pinigilan na ni Pangulong Duterte na makialam itong si Attorney Harry Roque dito sa kanyang kaso. Defense lawyer, may mensahe sa mga gustong mapalaya agad si Pangulong Duterte o si FPRRD. So ito po, panoorin natin. Ay paglilinaw ang Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa mga gustong mapalaya siya agad mula sa ICC Detention Facility. Narito ang report ni MJ Mondihar. Well, I want to make it clear. Maring tinanggi ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sila nagpapabagal sa kaso sa International Criminal Court o ICC sa kabila ng batikos mula sa ilang individual. Sa panayam sa The Netherlands, iginit ng abogado na kailangang sundin ang judicial process ng ICC para agad mapalaya si Duterte. Sa request na provisional release ng dating Pangulo, sinabi ni Kaufman na ginagawa nila ang lahat ng diskarte para ito'y maaprobahan. Ngunit, hindi nila maaaring ituloy ang nasabing request kung hindi nila mahawakan ang mga kinakailangan nilang sensitibong impormasyon na mahalaga para rito. Ayon kay Kaufman, matagal na niyang sinusubukang makuha ang nasabing impormasyon. Pero hindi niya ito maaaring paliwanag ng detalyado sa publiko sa ngayon. Ito naging pahayag ni Kaufman sa July 24 interview niya sa labas ng ICC. The nature of the delays and the obstacles are confidential, but they are the information that we haven't received, because that's basically the substance of our application is, in our opinion, crucial for determining an issue which could potentially bar the holding of the confirmation of charges hearing. Sa gitna ng issue, binatikos din Attorney Kaufman ang mungkahing kasuhan ng pamahalaan ng Netherlands dahil sa laging papel nito sa pagdadala kay Duterte sa The Hague. Ayon sa kanya, kailangang maghinay-hinay sa ganitong mga hakbang para hindi lalong maantala ang proseso ng paglaya ng kanyang kliyente. Dagdag pa ng abogado, wala siyang dapat na ihingi ng paumanhin sa pagiging masusi sa kanyang trabaho, kahit pa hindi ito maayon sa inaasahang bilis ng iba. Ang mahalagaan niya, nauunawaan ng dating presidente ang bawat hakbang ng legal team at may pahintulot ito sa lahat ng kanilang ginagawa. Matatandaan na may 3 senador na ang naghain ng resolusyon para sa agarang pagpapauwi ni Duterte sa Pilipinas. I think such an initiative on behalf of the senators is to be welcomed, because it basically expresses the will of the people. However, the judges rule on evidence and rule on risk factors. So whatever these senators say, and I welcome it, I really do welcome it, and I thank them for it. Regardless, the judges have a set of rules which they use to decide whether or not an individual should be released or not. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. So yun nga dito lumalabas dito na parang nag-aano itong si Attorney Kaufman, parang nananawagan na at sinasabi niya rin na parang
wag masyado tayong magmadali dahil hindi naman din talaga madali itong posisyon niya. Kaso nga lang dito, siguro naman dahil sinasabi naman ni Pangulong Duterte, etong alam naman din ni Pangulong Duterte kung ano yung ginagawa ni Kaufman. So sundin na lang siguro din natin yun. Ayun yung magiging opinion ko rito. Pero may mga papanoorin pa po tayong mga video katulad doon nito na tawag dito ayaw raw ni dating Pangulong Duterte ang tulong ng kanyang dating president spokesperson na si Attorney Harry Roque. So ito, panoorin ho na rin din natin ito. Ayaw raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tulong ng kanyang dating presidential spokesperson na si Harry Roque kaugnay sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. Sabi ng abogado ni Duterte sa ICC na si Attorney Nicholas Kaufman, baka makompromiso pa ang kaso ng dating Pangulo dahil kay Roque na isaan niyang pugante dito sa Pilipinas. Naku po. Pinuna ni Kaufman ang paghingi ng tulong ni Roque sa isang Dutch lawyer para kasuhan ng Dutch government kaugnay raw sa pagtulong nito sa pagpapakulong sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Baga napigilan na daw ito ni Kaufman, tila tiniyak daw ni Roque na naisa publiko ang kanyang mga hakbang. Sana raw hindi na kompromiso ang kooperasyon sa Dutch government dahil mahalaga ito sa hinihiling na interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi ni Roque na hindi totoong nakialam siya sa kaso o nagbigay ng pahayag na posibleng makaapekto sa strategy ng Duterte Defense Team sa ICC. Panawagan niya kay Kaufman, tigilan ang paninisi at tutukan na lang ang mga hakbang para mapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. So dito sa pahayag ni Kaufman kay Attorney Harry Roque na pinapasabi kasi dito sa balita ay ayun makikita naman natin na ayaw raw ni Pangulong Duterte na mga elam. Paano ba to? Pangulong Duterte ang tulong ng kaniyang dating spokesperson Harry Roque kaugnay sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. So siguro para naman sa akin dito respetuhin naman siguro natin yung desisyon ni Pangulong Duterte kasi yun ang desisyon niya na wag nang siguro hindi naman sa galit hindi naman sa ganun sa galit si Pangulong Duterte kay Attorney Harry Roque. Ang pinupunto lang siguro dito ni Pangulong Duterte mas maganda na mas tutukan ni Attorney Harry Roque yung kaso niyang kinakaharap sa Pilipinas. Siguro naaawa din siya kasi 'di ba sa sinabi din ni Vice President Sara Duterte na naaawa sila kay Attorney Harry Roque. So baka ganun din ang iniisip ni Pangulong Duterte. Naaawa siya rito kay Attorney Harry Roque dahil marami ding kinakaharap na kaso. Siguro ayaw lang sigurong makadagdag pa ng mga Duterte na panibagong isipin kay Attorney Harry Roque. So dito medyo matapang ang sagot dito ni Attorney Harry Roque kay Attorney Kaufman about nga doon sa kaso ni So dito naman tayo sa ibang mga balita mapatungkol pa rin dito asa na yun? Ito po yung interview kay Attorney Harry Roque. Sana hindi tayo machupulangkot dito. Ito po yung interview kay Attorney Harry Roque mapatungkol ho dito sa kalagayan ni kalagayan sa The Hague. Tingnan natin dito rin ata nasabi na parang kung ano yung punot dulo na sa pagiging ayaw or sa mga nangyayari doon. Panoorin natin. Sana po si dating presidential spokesperson Harry Roque na ang sinasabi ay siguro aware ka naman doon spokes na isa sa mga pinaka-paboritong i-bash. Well, bash on. Basta ang ako naman, naniniwala ako sa mga paninindigan ko at syempre, naniniwala rin ako na ang paninindigan ko ay para sa bayan. No? So sa akin naman, ultimately, yung whether or not I'm doing the right thing, well, I only believe in God and I believe in my love for country. And kahit ano pa sabihin ng taong bayan, for as long as I'm serving my God and my country,
I'm at peace with the world. Kasi ang pagkakaalam din natin, attorney, nagpunta ka na rin dito sa Netherlands, sa The Hague, kasi gusto mo na rin, nag-apply ka ng asylum. So, kumusta na po yung pag-apply mo dito? Well, unang-una, hindi nasa plano ko yung pag-apply ng asylum. No? Nagpunta ako rito dahil pinupunta ako dito ni VP Sara dahil nga dinala dito si Tatay Digong. No? At ako naman po ay ICC... So si Vice President Sara Duterte pa lang nagpapunta kay Attorney Harry Roque. Okay. This council, in fact, I'm the first Asian to have been accredited. No? Di kasi ganito yan eh. Ito para sa kaalaman ho ng lahat, talagang kadalasan din ho, siguro naririnig nyo naman na sa mga Duterte, magkaiba talaga ng desisyon netong si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. So siguro, totoo nga yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na pinapunta siya ni Vice President Sara Duterte at ngayon napagtanto ni Pangulong Duterte na parang pabigat lang ako kay Atty. Harry Roque, kayang-kaya naman to ni Kaufman, kaya sinasabihan niya na wag nang makialam dito sa kaso niya. So ganun pala, okay. Si Vice President Sara Duterte pala nagpapunta sa kanya rito. So kaya lang, nung naririto ako dahil nga lumutang ako after 6 months of absence kasama ni VP Sara, inanunsyo ng palasyo ni Yusek De Vega na aking kaklase pa sa UP College of Law na ipakakansela nila ang aking passport. Kaya naman nagdesisyon ako na wag nang antayin yon at mag-apply na ng asylum dahil kapag ako naman ay nakansela ang passport, magiging undocumented alien ako and subject to summary deportation. Yung mga panahon na yon, meron na akong warrant of arrest, no, na inisyu na Kongreso na alam mo naman, di gaya ng mga warrant of arrest ng hukuman, walang taning yun hanggang katapusan ng Kongreso. At tingnan mo nga nangyari doon sa isang koronel, no, talagang nakulong siya ng buwan hanggang matapos ang 19th Congress. Ayoko naman na ganun din ang maging kapalaran ko. No? So nag-asylum ako dito dahil doon. Opo. Kilala kayo bilang hindi lang basta kilalang spokesperson ng dating Pangulo, kilala rin kayo na magaling na abogado, at kilala rin kayo bilang isang family man. Pero kasi sa nangyayari ngayon sa sitwasyon natin ay nandito kayo mag-isa. Abante News pala to. Oo, naku po, isa din to sa umaano sa mga Duterte. So, kumusta ka na dito? Well, tinatanggap natin itong malungkot na kapalaran. Sa totoo lang, no, nangyayari nito. No? At siyempre, mula namang naniniwala na ginawa kong kahit anong krimen. Kasi pagamat ang non-bailable case ko ay for trafficking, wala naman kahit sinong testigo nagsasabi, recruit ko sila, no? Nasa apilitan, no? So, bagamat, alam ko na, siyempre, may pressure din sa kanila. Kasi nakatutok yung atensyon ng kanilang mga kaklase sa kanila, no? At mabuti na lang, sila'y mahabang sagot ng kinakailangan. And then, tawag. Siyempre, indispensable yung tawag doon kay Mrs., indispensable yung tawag ko doon sa asa na may makikita sa Duterte Street na Duterte. At kung wala, siyempre, they have to settle for Harry Roque. Nararamdaman din namin yung mga ganyan. Hindi mo, tawa mo, pero dumating na yung pagkakataon lalo pag umiisa ka. Maan ng matinding depression, iniisip isang kanta. So that's what I miss. I miss my family. So hindi pala kung mali yung nakita akong video. Siguro mapunta tayo dito kay saan ito? Oo, dito tayo mag-update ng mapatungkol sa nangyayari sa DAI kasi ito sino ba to? Si Alvin, no? So panoorin natin yung video niya. Why can't I comment on something or inform other people to put a little bit of context, 'di ba? Why are you trying to refrain me from expressing what could be the reason? Wala naman po itong siraan. This is a reality. Inamin na nga po doon sa video na hindi siya nakadalaw. My main concern is this. For the time duration, since Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday now, wala pong dumalaw doon kay former President Rodrigo Roa Duterte except sa kanyang mga lawyers, of course, no, which they go on a daily basis according to the interview of Attorney Kaufman. So ang pinaka-issue po dito, bakit ba na
suspend, or why is Ma'am Hanilet Avancenia not allowed or banned from entering the ICC detention facility? Diba? So, doon po sa katanungan ngayon, dyan po natin makikita na now that she was able to address it, that she is no longer allowed, suspended. Okay, backtrack muna tayo. On her appointment, July 23rd, sinabi niya doon that 5 minutes before the end of the appointment or the visit, sinabi daw niya na may lumapit daw sa kanya, sinabi na you are suspended from visiting. And then the following days, suspension were no longer present. So hindi na siya pwede bisita. For the reasons, she also did not explicitly explain. So, ang nagsabi pala dito, parang yung ICC pala, pinagbawalan na si Ma'am Hanilet na dumalaw. So, medyo nakakaawa lang yung kalagayan ni Ma'am Hanilet. Siyempre, asawa niya pa rin, si Pangulong Duterte. At kahit pa parang nakakapag-update ho tayo, no? Tawag dito kay Ma'am Hanilet mapatungkol sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Ang pinagtataka ko lang, bakit ayaw? Bakit hindi na siya pwede talaga? At bakit din si Attorney Kaufman ang nasisisi din dito? Yun yung isa sa mga ginugulo rin ng isip ko. Yeah. She also did not understand why she is suspended. That was the claim, no? So basically, she made mention also asserting that Attorney Kaufman was prohibiting, or depriving is the right word, depriving her from entering the premises of the ICC detention facility, when in fact ngayon po daw ay torn na niya, or ako na rin torno, it's her turn to visit the former president. Kasi nga mga kababayan, di ba, kung nalalaman, kung hindi niyo po alam, sinabi din po ng family na they are taking turns on who's going to visit the former president from the moment. Kasi nga yun yung dynamics nila to ensure na hindi daw magiging sad or feel lonely si PRRD sa loob. So, ang pagsagot po ni Ma'am Hanilet doon is that she doesn't even understand why she was suspended, and then without any further reasons or whatnot, na nasuspend na lang siya. For me, ang akin naman, I was also a bit, how do I say that, curious. Ano ba talaga ang reason kung bakit nasuspend si Ma'am Hanilet? Are we privy to the reasons behind that? Because this could have been better addressed within the family, or ano ba yung sinabi nila, or what? Di siguro mas maganda dito antayin din natin yung paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Doon talaga natin din malalaman kung bakit nga ba at kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi na pwede si Ma'am Hanilet na dumalaw kay Pangulong Duterte. Hindi kaya pinagbawalan din, hindi kaya kasi nung mga nakaraan may mga banat si Ma'am Hanilet, alam naman na natin kung sino yung binanatan niya. Hindi kaya dahil doon sa mga banat ni Ma'am Hanilet, kaya parang alam naman na natin na hawak ng ang ICC ay kontrolado ng mga anti-Duterte. So kapag ikaw bumanat ka sa mga anti-Duterte, pwede ka na talaga nilang ipaano. Hindi kaya ayun yung dahilan kung bakit hindi na pinapayagan si Ma'am Hanilet na makapasok diyan sa ICC. Reason behind or whatnot, but because it turned out na the recent statement ni Ma'am Hanilet is actually attributing na parang pinapalabas na desisyon ni Attorney Kaufman ang pag-deprive sa kanya para makapasok sa ICC detention facility. Hindi, di ba nasa balita naman na ayaw raw ni dating Pangulong Duterte na tumulong pa si Attorney Harry Roque. So, dito naman kay Ma'am Hanilet, siguro naman, ewan ko lang baka mamaya
siguro ayaw na rin ni Pangulong Duterte na abalahin pa or mapagod ng mapagod etong si Ma'am Hanilet, kasi nga alam naman na natin ngayon na si Kitty Duterte ay nag-aaral at siya na mismo nagsabi na bata pa si Kitty na kailangan talagang bigyan ng atensyon pa. So hindi kaya baka yun din yung nasa isip ni Pangulong Duterte na alam naman na natin ugali ni Pangulong Duterte. Hindi kaya ay masyado na akong pabigat sa asawa ko, sa pamilya ko. So siguro mas okay na sigurong wag na sila munang pumunta dito or wag na muna nila ako alalahanin, kaya ko naman yung sarili ko. Hindi kaya ganun din kasi parang malabo na si attorney. Hindi ko kinakampihan si attorney Kaufman ha. Wala akong pakialam doon sa Amerikanong yun. Tsaka yun, mas kakampihan ko pa rin ng mga Duterte kaysa kay attorney, no? So, hindi naman para sa akin, hindi naman siguro pwedeng si attorney Kaufman ang magdesisyon yan dahil isa lamang siyang attorney, no? Hindi siya pwede dapat magdesisyon kung sino ang pwedeng dumalaw kay Pangulong Duterte. Hindi pwede niyang pagbawalan si Ma'am Hanilet, hindi ho ganun, no? Sana hindi nga, no, at siguro naman hindi naman niya wala rin siya sigurong karapatan at wala rin siya sigurong kapangyarihan para gawin yun. Ako naman, pag pinakinggan ko talaga 3 beses yung yung statements, 4 pa nga na beses kasi it's like around 10 minutes. Kaya pinakinggan ko talaga. And I was really curious, what is the other side of the story here? Ano ba ang dapat nating malaman? Or if it's possible for us to know the reason behind kung bakit na suspend ang doon ano daw? Kami, hindi po guys, mga kababayan, Ma'am Hanilet, na-curious din ako. Ano ba talaga ang reason behind? Because Ma'am Hanilet did not make mention of whatever reason. In fact, she even narrated na Vice President Inday Sara allegedly committed 7 to 9 times already na naka-receive siya ng mga warnings or whatnot. But to that effect, she was not even suspended or whatnot. Yun yung mga, if narinig niyo yung statement, yan yung assertions. But to her knowledge, she did not receive any warnings or whatnot, but now she's suspended. So in short, indirectly, sinasabi na there was no proper justification. And now at the latter part sa kanyang statement, sinabi niya doon na, Attorney Kaufman, why are you depriving me of visiting the former president? In fact, she even made mention that the president expressed when that guy or that person told Ma'am Hanilet na you are suspended, sinabi daw ni former President Rodrigo Roa Duterte that you cannot do that. So, yun po ang iniisip ko palagi na bilang isang curious na tao, and critical na individual, I was already thinking na, paano yun? Bakit gano'n nangyari? Na pwede ba yun na i-suspendi mo na lang bigla-bigla ang tao without any proper reason? Is that possible? This is the ICC. Why are we putting this into particular context na parang pinapalabas natin sa buong mundo na it was the decision of Attorney Kaufman? So ako mismo bilang curious na tao, sabi ko, is it really the decision of Attorney Kaufman? Who decides who to or who to suspend or who to impose whatever sanctions when necessary? Is it Attorney Kaufman? Is it the ICC detention? Naisip ko, is it the ICC? Is it the detention facility? Or is it the office of the prosecutor? Naisip ko ba, kung talaga bang may kapangyarihan ba si Attorney Kaufman na Yun din yung sinasabi ko dito eh. May kapangyarihan ba si Attorney Kaufman na siya yung magdesisyon na para alam ko kasi wala eh. No, hindi ko siya kinakampihan pero alam ko wala. Depende na lang kung yung may isang tao na inutusan ng ICC na wag niyong papasukin si ganito. Wag niyong papasukin si ganyan. Kasi hindi lang din naman si Ma'am Hanilet, hindi sila di ko alam kung nabisita na ba ni Robin Padilla. Pero ang pagkakaalam ko si Amy Marcos, si Marcoleta,
At yung iba pa hindi rin pinapayagan. Eto nga yung si das ngayon si Ma'am Hanilet, hindi lang natin alam kung sino yung tao na yun. Pero ako ako na parang wala ata sa kapangyarihan ni Attorney Kaufman na pigilin yung mga dumadalaw doon. So ngayon, na kung inutos naman ni Pangulong Duterte na wag nang siguro hindi naman din gagawin yun. Ewan ko lang mahirap magsalita dito pero parang nakakapangiwaga. Hindi kaya dahil nga sa mga banat ni Ma'am Hanilet kaya siguro pinagdesisyonan or may nagutos sa ICC na wag nang papasukin si Ma'am Hanilet. Hindi rin natin masyadong alam. Barred or i-suspend ang visitation, that this is a family. May ba siya? May kapangyarihan ba siya? Is it within his right or power vested in him as the lead counsel to handpick, suspend or not suspend a person na nagbibisita kay former president? I would like to believe, mga kababayan, na the visitations also follows very strict guidelines. No, I would like, knowing that this is Europe, there's definitely guidelines that you need to follow. There is to what extent that you can do or talk about or whatnot. And looking back at the statements of the families, families talaga, hindi lang sa isa, families before, there are some things that you cannot talk about before. I remember that this has been also expressed by certain family members that you cannot talk about the case, you cannot talk about this, we can only talk about the family. That's why if we talk about the merits of the case or whatnot, it's not allowed. It should be talked in between by the lawyer and the former president. So every time there's a family visit, it only revolves around how is the family, or how is this, how is that, how's the grandchildren, how's Davao, how's the Philippines, what's the process, what's the development when it comes to the Philippine politics, what news are this, what news are that. So yun po ang mga bagay na pinag-uusapan nila doon sa loob ng ICC detention facility. So to me, I thought it would be prudent for us to also know the other side of the story, because Ma'am Hanilet already made it clear that she is suspended, that she can no longer visit PRRD, the former president, that for the time being, at the present moment in time, she is not able to visit PRRD. But however, she remains in the Netherlands kasi sinabi niya, whatever happens to PRRD, that she's there as the immediate family present within close proximity kay PRRD. At saka sa loob din, at saka ako din gusto kong malaman ang katotohanan kung is it Attorney Kaufman's doing? Ito yung mga question ko bilang normal na tao. Is it Attorney Kaufman's doing? Is it his decision to suspend Ma'am Hanilet? Is it who is responsible for imposing such a suspension? What were if it's possible to divulge, what were the mga kalapasan or how do I say that? Yung mga nilabag na mga guidelines or imposed protocols, so to speak, ni Ma'am Hanilet, which actually led to the suspension, if there are any, no? So that's how I appreciate that's how I assess the whole context ng. So ito naman total napakinggan naman na natin ang side ni Alvin. Thank you sa video mo, Alvin. Pakinggan naman din natin yung opinion ni Boss Dada, dahil isa rin si Boss Dada sa nandoon sa The Hague, Netherlands. So dito pakinggan natin yung pahayag ni Boss Dada mapatungkol dito sa issue ng ito yung nangyayari dito sa The Hague, Netherlands. So medyo nagloko lang yung ating ayun, okay na. Oo, so eto panoorin natin yung nagluloko yung ating labas na natin siguro dito, patayin na natin to. Yan si Boss Dada ng syempre Banateros Brothers yan yung aking
B1, B2, no? So panoorin natin yung kanyang pahayag mapatungkol dito. To go there to be with the PRRD and to fight for PRRD, okay na sa atin yun. Wag na nating pilitin yung sarili natin. Hoy, ang ganda ng lakus mo ah! Ang ganda ng lakus natin, baka naman! Gustuhin tayo noong Nakamakbet mga lang bagong ako. organizers na kunin pa rin tayong mga volunteers. Kasi May sound trip pa si Boss ibig Data. sabihin na nagvo-volunteer ka, kailangan ka na or importante ka na. Kasi meron syempre parang halimbawa nga, sabi ko nga, kung ako magvo-volunteer ako sa iyo na gupitin ko yung buhok mo, papayag ka ba? Syempre hindi, di ba? Hindi lahat ng nagvo-volunteer dapat ina-accept. Meron pong meron pong kumbaga exception to the rule. So kung tama itong naman. grupo na ito na nag-organize ngayon, ayaw na nilang tumanggap ng mga bagong volunteers at mas kumpiyansa na sila sa mga volunteers. Ang dami mong paliwanag. Sabi mo na yung dahilan. Ngayon, okay na yun. Pabayaan nyo na yun. Kanina na yan. Mabuti pa nga yan. Wala kayong pagod, di ba? Mabuti pa nga yan. Wala kayong inasikaso. A-attend lang kayo doon. Pagkatapos yung sumigaw-sigaw, BP Sara, uwi na kayo. Di ba? Wala kayong responsibilidad. Hindi nyo kailangang maglinis, magbuhat-buhat, magligpit-ligpit, di ba? Ang sarap kaya nung ganun. So kung believe naman ako kasi talaga sa mga Filipino dito na gusto nila Ito na. dito medyo mabigat yung mga naging batuhan ng statement tungkol dyan. Ito, pakinggan natin yung balita ng TV5 according dito, and then usapan natin kung ano ba yung pinakamagandang gawin natin sa sitwasyon na to. Nakakagulo lang daw si Attorney Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mod Gualvez. Okay. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Yan, kasi ganito ang nangyari. Para lang din alam nyo yung history kung bakit si Alvin nagkaroon ng access kay Attorney Kaufman. Kasi ang talagang meron lang exclusive na access at request din yon ng mga Duterte. Ang may exclusive access lang talaga is SMNI. Sila Kuya Anton at saka si Ate JL ng SMNI Europe. So lagi lang sa kanilang nagbibigay ng exclusive interview, yan si Kaufman. And syempre, ba't ka pa magtitiwala sa mainstream media natin? Alam naman natin na maghahanap lang naman yung mainstream media natin ng mga kabalbalan, mga pukin ng ina niyan. No, totoo yan. Mga puking ina yung mga hype na yan. Para lang murahin mo! mapapangit pa itong reputasyon ng mga Duterte. So ngayon, itong SMNI, syempre, the truth that matters, nagbabalita ng tama yan. Kung ano yung mismong sinabi ni Kaufman, yun lang yung ipapalabas nila. Hindi na sila mag-i-interpret ng kung ano-ano pa, hindi nila iti-twist. May mga pagkakataon kasi na hindi naman, syempre, wala namang mga bahay dito. Kasi ang, ang SMNI Europe natin, nakabase yan sa Spain. At saka sa Belgium. So medyo malayo din yan. Kailangan din nila syempre umuwi para to get something, mag-asikaso. Grabe. Naman yan ang kanilang gawain. Grabe hirap ng SMNI, no? Biruin nyo yun. Yan talaga, sobrang bilib kami sa SMNI dahil grabe yung effort nila para sa mga Duterte. Grabe. Sukdulan. Yan talaga, alam mo, napakaswerte ni Pangulong Duterte na meron siyang kaibigan na isang Pastor Apollo Siki Buloy na talagang sinusuportahan siya sa lahat at kahit anumang bagay. Partida, nakakulong po si Pastor sa salang hindi niya namang ginawa at hindi pa siya nakakatulan. Pero tuloy-tuloy ang tulong po ng SMNI at ni Pastor sa mga Duterte. Grabe, no? So, tuloy natin. So may mga pagkakataon na nandiyan si Attorney Kaufman nang walang SMNI. So lagi daw naghahanap si Attorney Kaufman ng SMNI kasi lalo na kung meron siyang i-announce. At pag wala ang SMNI, itong ating SMNI Europe Bureau parang nakiusap kay Alvin and Tourism na, "Sir, baka pwede ikaw na lang mag-interview sa kanya, tapos bigay mo na, ito lang yung mga tanong, binibigay lang yung mga tanong, tapos
ini-interview na ni Alvin. So si Alvin ngayon nagvi-video and then binibigay yun sa ating news bureau sa Europe para may balita natin. Minsan naman live interview ni Alvin kinukuha na lang natin. So pinapayagan tayo ni Alvin na gamitin yung kanyang video. And minsan yung si Attorney Kaufman din ang nagbigay ng go kay Alvin and sa SMNI na magano kayo, okay lang pag meron kayong tanong, ito yung number ko, send nyo lang yung tanong and then I will answer. So ganon, kaya si Alvin nakakakuha siya ng mga sagot kay Kaufman kahit na wala si Kaufman, hindi niya na-i-interview. He can actually send messages para sagutin ni Attorney Kaufman. And medyo hindi tayo nakakakuha ng balita dyan sa The Hague kasi nga isang beses na nagpunta dyan si Ma'am Hanilet na hindi siya na muntik pa siyang hindi makapasok, and then paglabas niya meron siyang sinasabi na hindi daw nakakausap ni Pangulong Duterte yung kanyang abogado. Alam natin na everyday nandiyan before bumisita yung mga pamilya, everyday nandiyan yung legal team ni Attorney Kaufman. So magkakaroon ng agam-agam na teka, hindi siya na nag-uusap ni Pangulong Duterte. Samantalang araw-araw nagpupunta naman si VP Sara dito, hindi naman sinasabi ni VP Sara na nagrereklamo si Pangulong Duterte na hindi nakakausap si Kaufman. And parang ang isa pang medyo na weirdohan ako sa sinabi ni Ma'am Hanilet nung kanyang interview is si PRD daw nagtatanong sa kanya kung kailan siya uuwi. As far as I know kasi, si Inday Sara araw-araw naman nandoon. And kung lagi naman siyang binibisita ni Kaufman at si VP Sara ay abogado na on top of yung legal team, nagmamanage ng legal team ng defense team ni Pangulong Duterte, magtatanong si Pangulong Duterte bilang abogado siya, magtatanong siya doon sa mga nakakaalam kung kailan siya uuwi. Kasi imagine niyo tama. Ako si Pangulong Duterte, presidente ko ng Pilipinas, ang tali-talino ko. Tapos prosecutor pa ako. Di ba? Alam ko pa yung kalakaran dito ng mga dito sa ICC. Papasok yung isang tao na ni walang exposure sa kaso, tapos tatanungin mo, kamusta yung kaso ko? Okay lang siguro kung normal na tao si Pangulong Duterte, pero kung si Pangulong Duterte that he is, alam natin na he will not ask you questions na hindi mo kayang sagutin. Tama. Diba? And I think na yung question na kailan ako uuwi is something na hindi masasagot ni Hanilet. Unang-una sa lahat, hindi naman siya ang lawyer, hindi naman siya abogado. So, I don't know kung naglalambing lang ba si Pangulong Duterte, pero kasi yung binitawan niyang salita doon sa Duterte Street na na nagtatanong nga siya sa akin kung kailan uuwi. Bakit po kayo ang tinatanong, hindi ang abogado? Hindi nga daw sila nagkikita ng abogado niya. I mean, nawindang ang sambayan ng Pilipino na parang si Kaufman is always there na hindi sila nag-uusap ni Duterte. Pero on the other hand, si VP Sara everyday, kada puntan yun kasi Monday to Friday na. Oo nga naman. Talagang nakakapagtaka yun. Kasi ikaw ang lawyer ni Pangulong Duterte, ikaw dapat palaging kausap niyan. Ang pa nito, bakit hindi ata alam ni Vice President Sara Duterte na, o baka alam na rin ni Vice President Sara Duterte kaso hindi niya pa sinasabi sa media na hindi nakakausap ni Pangulong Duterte itong si Kaufman. Malalaman natin yan kay Vice President Sara Duterte. Bisita, tumatayo siya sa labas at sinasagot niya lahat ng tanong ng mga tao at hindi naman niya sinasabi na hindi nagkikita si Kaufman. Kasi kapag may tanong tungkol sa kaso, yung mga Pilipino, ang sinasagot lang ni VP is the lawyer silang nakakaalam.
Di ba lagi lang ganun, ma'am, ano na po ganito. Hindi ko ako makakomment kasi si Kaufman ang nag-aasikaso niyan. So, parang ang statement ni VP Sara is si Kaufman always on top of the situation. Pero sa statement ni Hanilet, parang si Kaufman walang ginagawa. At parang galit si PRD kay Kaufman na hindi sila nagkikita. So ngayon, mga kababayan, sinong paniniwalaan natin? Sinong susundin natin? Pero kung logic nga, kung mag-iisip kayo, madaling malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. I wouldn't say na si ganito hindi nagsasabi ng totoo, si ganito hindi nagsasabi ng totoo. Pero kayo na po ang bahalang mag-speculate kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Again, ito si Kaufman ay pinili personal ni VP Sara. Bakit? Because VP Sara is also a lawyer. At hindi ito pipiliin ni VP Sara kung alam niyang hindi magaling ito. Kasi alam niya na time is of the essence. Si PRD is matanda na. So we need to act as quick as possible. Kung ako halimbawa si VP Sara and I am also a lawyer, alam ko ang scam ng mga lawyers. Kasi may kasabihan nga sila sa mga abogado na do not kill the goose that's laying the eggs. Ibig sabihin, may kasabihan kasi na kapag tinapos mo kagad yung kaso, di tapos na rin yung bayad ng kliyente sa'yo. Totoo naman yan. At marami talagang mga abogado na patatagalin yung kaso mo para makasingil sa'yo. Kasi yun yung pinalalabas ngayon kay Attorney Kaufman. And kung maniniwala kasi kayo dyan, parang sinabi nyo, natatanga-tanga si Inday Sara na magiging presidente siya ng Pilipinas someday tapos niloloko siya ni Kaufman nang wala siyang ginagawa. Diba? Naisip nyo ba yun? So, although gusto natin talaga si Pangulong Duterte na makalabas na. Tsaka ito si Attorney Harry Roque, ayon sa kanya, pinapunta siya ni Vice President Sara Duterte dito sa Daig para tumulong nga. At si Vice President Sara Duterte din ang namili kay Attorney Kaufman. So it's a tie, no? Wala kang iisipin na sa dalawa na merong nababayaran or naguhudas, ganun, sa madaling salita. Ngayon, para sa akin, yung katulad ng katanungan ni Boss Dada kanina na sino ba talaga ang dapat paniwalaan, logic to. Una-una, maniniwala tayo kay Vice President Sara Duterte. Dahil unang-una siya ang nagdesisyon siya ang kumuha kay Atty. Harry Roque, siya kumuha kay Kaufman. So kagaya na sinabi ni Boss Dada, hindi naman tanga-tanga naman ata. Hindi naman ata tanga si Vice President Sara Duterte na para maloko ni Atty. Kaufman. Ngayon, yung kay Ma'am Hanilet naman, pwede rin nating tanggapin, pwede rin nating isipin na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kailan ako uuwi, dalawang bagay yan, pwedeng naglalambing at pwede rin na si Pangulong Duterte ay medyo nag-uulyanin na. Alam naman ho natin na hindi nakabataan si Pangulong Duterte. Pwede nang mangyari talaga yon at talagang nangyayari yon sa mga medyo may edad na, yung pagiging makakalimutin, pagiging ulyanin, no? So baka ganun naman. Ngayon, yung pag hindi tinatawag na parang may kapangyarihan si Kaufman na wag papuntahin si Ma'am Hanilet, siguro hindi naman din gagawin yon ni Atty. Kaufman. Hindi ko lang din alam kung bakit ganun ang naging opinion ni Atty. Harry Roque kay Atty. Kaufman. Kasi sila yung nagbabanatan ngayon Ang Pilipinas, makabalik na ng Pilipinas at gusto natin yun agad-agad. Circumstances dictates na merong levels of attack etong sila Kaufman. And
ano yon, strategies yun. Hindi yun dapat na i-expose. Tama. Magtiwala tayo sa pinagkatiwalaan ni Inday Sara. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa pinagkatiwalaan ni Inday Sara, parang hindi na rin tayo nagtitiwala kay Inday Sara. Parang tanga ang tingin na rin natin kay Inday Sara na niloloko lang siya ni Kaufman, pinatatagal lang ni Kaufman yung kaso para pagkapirahan niya ng pinababayaan ni Inday Sara. Diba? Parang ganun kasi yung nangyayari eh. Hindi natin iniisip na si Kaufman personal na pinili ni VP Sara. And kung talagang naniniwala kayo na sobrang magaling at matalino si VP Sara, being a lawyer as well, hindi papayag si VP Sara na peperahan mo lang kami nang walang nangyayari. Totoo. Gets yung ibig kong sabihin? Hindi ba? Kaya tayo kasi being emotional, madali tayong magsalita ng mga bagay-bagay nang hindi natin tinitingnan yung ibang side ng istorya, lalong-lalo na kapag nakinig na tayo sa isang side, mga sinasabi ng ibang mga vloggers. So dapat personally ikaw magkaroon ka rin ng sarili mong opinion. Ano ka rin, gumamit ka din ng logic. 'Di ba? Sino ba dito yung dapat na pinagkakatiwalaan mo at nagsasabi ng totoo? And then yung pinakamalapit sa katotohanan, dapat doon ka. Hindi ba? O kasi parang ngayon ang lumalabas Harry Roque, tingnan mo dito, Harry Roque versus Kaufman. So, kanino ka ngayon dito sasama sa dalawa? Kung totoo man ito, kanino ka? Kay Harry Roque o kay Kaufman ka? Unang-una, gagaya ng sinabi mo, si Pangulong Duterte naman ang nag-request na wag nang tumulong si Attorney Harry Roque. So, dapat nating respetuhin yun. Yun ang kahilingan ni dating Pangulong Duterte. So okay yun. At hindi rin tayo galit kay Attorney Harry Roque, hindi porket na sinabihan siya ng ganun. Ngayon, pag papapiliin ka, sino papaniwalaan mo? Attorney Harry Roque, Kaufman? Kay Kaufman ako dahil pinili siya ni Vice President Sara Duterte at alam din naman natin na si Attorney Harry Roque ay pinupunta din ni Vice President Sara Duterte. Pinapunta. Pero tawag dito siguro noong mga panahon na hindi pa, siyempre susuruin muna yan, pag-aaralan muna ni Vice President Sara Duterte kung anong record nito ni Kaufman, magaling ba to o hindi. Kaya, tsaka hindi rin naman malayo si Attorney Harry Roque sa mga Duterte, no? So siguro mas maganda dito respetuhin na lang ni Attorney Harry Roque yung desisyon ni dating Pangulong Duterte. At sobrang dami na rin naman niyang itinutulong sa mga Duterte at kita naman natin yon. Pero para dito sa awayan nilang dalawa, unang-una, siguro mas maganda mag-focus tayo sa totoong issue na katulad ng issue ni Pangulong Duterte. At hayaan na lang din natin siguro na si Vice President Sara Duterte at si Attorney Kaufman ang magdesisyon or tinatawag na, kasi totoo naman karapatan ho ni Vice President Sara Duterte na siyang magdesisyon. Kasi pag kinontra natin ng kinontra si Attorney Kaufman, parang kinukontra din natin si Vice President Sara Duterte. Ganun ang pangyayari niya kasi si Vice President Sara Duterte ho kasi ang ang tawag dito, ang pumili kay Attorney Kaufman. Kung kay Harry Roque ka, walang problema. Hindi po part ng legal team si Harry Roque. Yun pa isa. So, doon ka sa kalaban ng part ng legal team. Tsaka hindi, totoo yun dahil sinabi naman ni Attorney Harry Roque na hindi siya part ng legal ng defense team. So, kung mas makakatulong kay Pangulong Duterte, kay Attorney Kaufman ako. So, it's as if namimili ka between Harry Roque versus Kaufman and VP Sara. Because again, si VP Sara ang personal na pumili kay Kaufman. Kanino ka magtitiwala? Kay Harry Roque, kalahi ko Kaya lang kahit anong tiwala mo kay Secretary Roque na may magagawa. Pilipino siya, wala siyang magagawa sa kaso kasi hindi siya in the first place involved sa kaso.
Yun, no. So, yun nga, no, napakalinaw ho nito. Disclaimer din po, hindi po namin sinisiraan si Attorney Harry Roque, ha. Pinapaliwanag lang ho namin sa inyo ng Banateros Brothers kung ano ba talaga yung tunay, kung ano yung issue. So, pinili personal ni Vice President Sara Duterte si Kaufman. So, yung paniwalaan natin at parte po siya ng defense team ni Pangulong Duterte. At siya talaga ang mas makakatulong kay Pangulong Duterte. Hindi po siya Attorney Harry Roque dahil hindi naman siya kabilang sa defense team. Hindi ho natin binabas si Attorney Harry Roque. Alam naman din ho natin na malaki po ang naitulong niyan kay Pangulong Duterte, no? So hindi natin siya binabas, hindi natin siya binabanatan. Kung ano man, siguro nakikita ko dito medyo nagtampo, medyo may tampo lang ng konti at medyo naguguluhan si Attorney Harry Roque na bakit parang pinapatigil ng defense team or ng kampo ng mga Duterte ito si Attorney Harry Roque. Siguro kahit naman din ako sa posisyon siguro ni Attorney Harry Roque, maintindihan ko siya. Halimbawa ako vlogger o Jay Guevara, wag ka nang mag-reaction or wag mo nang kaming ipagtanggol. Halimbawa, gaganyanin ako ng mga Duterte. Siguro magtatampo ako pero tuloy pa rin ng suporta ako sa kanila. Para sa akin na ganun, tuloy pa rin ng suporta ko sa mga Duterte. Hindi magbabago yon hanggang sa makalabas si Pangulong Duterte. At siguro, yun nga, sabi ko nga, antayin natin ang panayam ni Vice President Sara Duterte. Huwag muna tayong mangusga. Nakita nyo naman yung reaction ni Boss Dada. Nakita narinig kay Barat Bay sa lahat. At dito ngayon sa akin na nasa gitna po kami. Pinagtitimbang-timbang ho namin lahat. Wala ho kaming binabash. Wala ho kaming binabanatan. Pare-pareso kaming mga sumusuporta at gusto rin na makalaya na si Pangulong Duterte, no? Ngayon, siguro yun, pinaka-the best natin gawin, antayin natin ang komento ni Vice President Sara Duterte mapatungkol ho dito sa issue na to. Siguro mga bukas sa makalawa, baka meron na yan, no? So, ang hilingin lang ho talaga natin sana, maayos po ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte at sana siya ay makalaya na din sa madaling panahon at makasama na ho natin siya, makauwi na ho siya rito sa Pilipinas at sana yung kalusugan niya okay po siya, healthy, hindi po siya sakitin, wala po siyang sakit yun. Yun, no? So mga Banateros, siguro mas maganda antayin natin yung panayam ni Vice President Sara Duterte. At doon naman sa mga kumakalat na issue, kasi nga pinagpepiestahan na ho ito ito yung mahirap na pag may mga ganitong alitan ng kapwa supporters ng Duterte, pinagpepiestahan ho doon ng mga basurang vlogger, mga garbage creator. Mga pulangaw ng mga vlogger. So pinagkakita nila doon at doon pinapa-viral nila, pinapakalat nila yung issue na etong si Kaufman ay nabayaran na. At ang masakit pa rito, meron ding isang vlogger na nasa part ng Duterte na pinapalabas na binayaran or bayad ito or hudas ito si Attorney Kaufman. Ngayon, pag sinabihan mong hudas si Attorney Kaufman, parang sinasabihan mong walang alam or ganun din si Vice President Sara Duterte kasi siya ang pumili dyan. So mas maganda ho niyan, abangan natin yung komento ni Vice President Sara Duterte mapatungkol dito bago tayo magkomento. So yun lamang, no? Mga Banateros, anong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.